Good morning po sa inyo mga kapatid. JDB uli. Pag-usapan natin ngayon itong mamang minamalas, olats na naman po sa Korte Suprema, si Bato de la Rosa. Ito, nag-tweet sa Twitter ito nakita eh. Nakita ko sa Twitter kahapon. Sabi rito, as Philippine Supreme Court PIO. Okay? Hinahanap ko yung babae si Miss Ting kung merong announcement. Wala akong makita. And then, ito pala, kasi may nag-PM sa akin na, uy, lumilitang mundo ni Bato, nilinaw ng Korte Suprema, ang extradition is between state to state. Aba, tama naman kako. Yun naman yung yun rin pinaliliwanag ko dati pa. At ito na nga ho at nakita ko. Ngayon, ito nasa standard dictionary ito eh. Ha? At yun din ang ginamit dito ng Korte Suprema. Well, mga kababayan, pagdating nga ho pala sa mga ganitong klaseng batas na may kinalaman sa, sabihin natin, international, hindi po ito dinadaan sa masyadong highfalutin terminology. Binabasa po ang mga international law sa pinaka-simplest form para sa layman's understanding. Yung maintindihan o basis hindi base kundi para sa pangunawa ng mga ordinaryong tao. Hindi pinahihirap. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang ICC itself, tinutukoy ito na korte kapag ang capital C ang nakikita ninyo. So siya ang pinatutungkulan na court, the ICC itself. Pero kung makikita ninyo maliit na letter C is the specific court inside the ICC. 'Di ba? Yung mga chamber na humahawak ng mga iba't ibang mga akusado o na dinidinig nila yung mga kaso. Ganun lang kasimpleng unawain. Ngayon, sabi rito ang extradition daw po ay isang proseso ng pag-alis ng isang extraditee mula sa isang estado patungo sa humihiling na estado. Di maliwanag, ang extradition is state to state process ng paglilipat ng extraditee. Sabi pa, it may also be for the service of penalty imposed under the criminal law of the requesting state. In the Philippines setting, extradition may only be granted if our country and the requesting state has an existing extradition treaty and the proper procedure has been followed. Ano po ba yung ibig sabihin rito? Pwede lang mangyari yan kung meron tayong treaty ron sa isang bansang nagre-request. Or else mag-request yung isang bansa ng isurrender mo sa amin si Bato. 'Di ba? O isurrender mo sa amin si Robin Padilla. Hindi po pwede, wala tayong extradition treaty. At hindi ka naman international tribunal para mag-request ng surrender. Kasi po yung nagre-request ng surrender, ito po ay ang international tribunal katulad ng ICC. Okay? Oh. Ang ICC po kasi, kailangan dyan cooperation, pakikipagtulungan. Diba? Kasi we belong to the international we belong to the community of nation. Diba? Ganon. Now, ang sabi rito, proceedings in extradition court shall be governed. Saan po nakabase? Doon po sa recent na nilabas nila na nag-take effect ng November 10. Yun yung nilabas ng ICC, ng Korte Suprema, yung proseso. Na tumatagal, maximum kasama ang apila. 30 days sa lower court, merong specific extradition court, yung local court. Tapos, pagka nag-grant ng local court, nakita niya lahat ng requirements sa extradition, pasok sa banga. Then, pwedeng umapila yung extraditee bago siya ma-remove sa Court of Appeals lang. May 90 days si Court of Appeals, sabi dito.
At kapag ka nagbaba na sila ng desisyon in 90 days, yun na. Final. Pag naging final and executory na yon, ibig sabihin, nagbaba ng desisyon, and then ito yung desisyon, magpa-file pa yung kabilang panig ng motion for execution. Pagka-grinant na yon, maglalabas na ngayon ng extradition warrant of arrest ang local court. Ito yan Diba? Ito rin yung ginamit ko nung nakaraan. Makinig ka na lang kaysa magbanat ka ng ganyan. Wala wala ka matututunan. Mainam na may natututunan. Okay? Ngayon, ang sabi rito, okay, legal basis, ang extradition nakabase sa treaties ng dalawang bansa. Ang ICC, nakabase po ito dun sa Rome Statute ng ICC. Hindi na tayo member ng ICC. May pag-uusapan natin yan. Who makes the request? Kapag extradition, state to state ito. Kapag ICC, ang re-request lamang po nila, isuko sa kanila. And that is the reason kung bakit po yung ating IHL ay option po yan. The nature of the request is state-to-state process, court-to-state process. Ang ICC si court. Then re-request siya sa estado na isuko niyo po sa amin. Ngayon, ito yung unang minalas si Bato. Hindi ba meron silang dalawang motion? Meron silang very urgent motion na hinihingi nila na pwersahin o utusan ng Korte Suprema si Boying Rimulya na unang nagchismis na merong warrant of arrest na ang ICC laban kay Bato de la Rosa. Natataranta sila ngayon. Excuse me. So, ang ginawa nila ay nagsampa sila nito ngayon sa Korte Suprema. Yan ang hinihingi nila, i-produce daw. Ang problema ay ibinasura yan ng Korte Suprema. Bagkus, ang ginawa ngayon ng Korte Suprema, dito sila pinapasagot in 10 days very urgent manifestation. Ang very urgent manifestation, katulad lang naman ito ng you're notifying the court. Parang, maski sa mga hearing, di ba? Manifestation. Okay, what's your manifestation? Parang ganito lang yan. Your Honors, binapansin ako dito na lahat ng mga inimbitahan natin, mga akusado rito, mga kalbo. Yun lang, wala na. Di ba? Kapag ka merong nire-request, Your Honor, masyado hong mainit dito sa loob ng silid. Mangyari po sana na paganahin yung mga air conditioning unit. No. Point of order yon. Diba? Na pwede mong sabihin anytime. Just raise your hands and then say it without asking for any recognition. Ganon. Ang manifestation, kailangan ma-recognize ka. Kasi mag-notify ka lang naman. Kaya lang dito sa very urgent manifestation nila, may prayer. At doon pinasasagot sila. Okay? Ngayon, kabado sila diyan sa sinasabi ni Boying. And then sinagot na naman ni Boying yan. Ang sabi ni Boying Rimulya, meron talaga. And sooner, it will be sent to the proper authority niya. Sa DFA yan. Tsaka sa DOJ. Kapag DOJ po, naku po, ito na yan. Interpol yan. Kukontakin na ng DOJ ang PNP, Interpol natin para hanapin si Bato. At malay nyo, baka makasama doon si General Torre. Ito, yung pagkakadismiss. Sabi rito, petitioners further asked Supreme Court to take judicial notice of Rimulya's statement and direct DOJ and the Department of Foreign Affairs to certify the existence of absence of any official ICC-related warrants or communications. Ang nangyari po, binasura po yan ng korte. Now, ito yung Article 59. Kapag ka na-aresto ba, di ba, nahuli, hindi na po ito applicable kay Bato de la Rosa.
Ito, kasi hindi tayo member na ng ICC. Dapat sana, pag nahuli si Bato de la Rosa, ang gagawin sa kanya rito, dadalhin siya sa korte, local court. Para tignan lang naman ang korte, siya ba talaga yon yung nasa warrant? Diba? Tama ba yung pagkaka-aresto rito sa proseso natin? Hmm. Ano ba ang proseso natin dito? Merong rules of court, 113, yung arrest. Ang problema, ito nga sabi ko, hindi ma-avail to ni Bato de la Rosa, katulad ng kay Duterte, na meron sana siyang pagkakataon na mag-apply for interim release. Diba na hindi siya madadala agad sa ICC, pero limited lang yung galaw niya, nasa isang location lang siya. Let's say MOA complex. So hanggang MOA ka lang pag-alagala. Hanggang doon ka lang, pero bantay sarado ka kung saan ka matitira doon, ganun. Now, sabi nga rito, in reaching a decision on any such application, the competent authority in the custodial state shall consider whether, given the gravity of the alleged crimes, titignan daw dapat ng custodial state yung humuli. Okay, yung humuli. Titignan daw po nila, sabi rito, yung bigat ng kaso at yung mga exceptional circumstances na para ma-justify yung interim release. Ano ba yung kaso nito? Pumatay ng maraming tao. Pag pinalaya ba natin ito, hindi tayo tatakasan nito? Diba? Isipin doon, malamang takasan tayo nito kasi life sentence ang parusa nito eh. Mass murder ang kaso nito. Crimes against humanity. 30 years yan. Kung ikaw ang makukulong ng 30 years, anong gagawin mo kung may chance kang tumakas? Hindi tatakas ka. Diba? So, ganon. So, hindi nila i-grant o i-grant nila. Ang magdidesisyon po dito, ulitin ko ang magdidesisyon dito, hindi po ang local court natin. Si local court natin, hanggang dito lang yan. Titignan lang yan, siya ba to? Nasunod ba yung proseso? Sabi rito tignan nyo, ba't ko nasabi yun? It shall not be open to the competent authority. Si competent authority ang korte ng humuling estado. To consider whether warrant of arrest was properly issued in accordance with the Article 58, Paragraph 1 and B. So yung warrant of arrest, anong warrant of arrest? Ng ICC? Wala siyang kapangyarihan para questionin, tingnan ito, tama ba pagkakalabas ng warrant? Walang ganun. Hindi, iba. Ang mangingibabaw dito, kahit na nasa korte siya, yung ICC pa rin, batas ng ICC pa rin. Ito, para lang masiguro na siya ba talaga yung hinuli. Tama ba yung pagkahuli sa kanya na you're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in the court, in the court of law. Diba? And then you have the right to hire a lawyer, or your preferred lawyer. However, if you can't provide one, then the government will provide one for you. Yun lang yun. Yung Miranda rights. Meron pa yan. If you go further dito sa dito sa Rome Statute, i-type nyo lang ito Rome Statute sa Google, makikita nyo yan, then hanapin ninyo ito. Nakikita nyo yan. Meron pa rin mababasa kayo na ang sinasabi doon na kapag may pending, kasi kailangan naman pagbigyan, tanggapin yung interim release request pero ang magdidesisyon po ang ICC pa rin. Papaalaman ng ICC na huli na namin, nag-a-apply for interim release. Tapos sila ngayon ang mag-i-evaluate, sila ang magbababa ng desisyon nila. At yung desisyon nila, kailangang ilatag ng korte natin, ng competent authority. Now, since hindi na po tayo member dito, sino ang competent authority natin? Dahil hindi na tayo member, Department of Justice. Ano bang gagawin ng Department of Justice? Kasi nga, again, si competent authority, ito lang ang trabaho.
You're under arrest? Binasa ba sa'yo? O ni-recite ba sa'yo yung Miranda rights? O ngayon, binivideohan pag binabasa yung Miranda rights. Di ba? Kaya, nako, tatago talaga yan. At saka ang Interpol, nangingidnap yan. Dahil ang importante sa kanila, maiharap sa hukuman ang akusado. At bakit pinapayagan ng ICC ang kidnapping? Kasi alam nilang tatakas at tatakas at maimpluwensya yung kanilang hinuhuli, yung akusado. Kaya po dyan din sinampa ng kaso si Duterte, si Bato at yung iba pang mga pulis sa ICC, pati si Bongo. Kasi sa impluwensya nila. Ang mali pa lalo ni Bongo, tumakbo pa pagka senador. Oh. Di ba? Ay nako. I'm sure alam rin to ni Senator Bato de la Rosa. Kahit sabihin man natin na panigan sila ng Korte Suprema rito, hindi pa rin sila makakalusot dito sa ICC. Oras na lumabas yan ng bakuran ng Pilipinas or kahit nandito sa Pilipinas yan, pwedeng dukutin ng Interpol yan. Baka magulat na lang siya, mga puti kumuha sa kanya. Mababalitaan na lang natin. Di ba? Banggitin na ng mga Duterte na nakita namin si Bato. Kasama ng tatay ko. Oh. Ganyan ang ICC. That's right. Diba? How can the ICC allow Duterte to go home when he's guilty of multiple murder crimes with indisputable evidence? Yun na lang sarili niyang confession under oath sa Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon sa hearing ng Senado, 'di ba? Do sa Quadcom. And prior to that, way back 2016, publicly, he's already a president. Sinabi niya, kasalanan ko lang, extrajudicial killing lang. Ang biro niya pa nga doon Sabi ng mga gonggong, extrajudicial daw. Sabi ko, bakit yan extrajudicial? Hindi kasi daw dinaan sa korte. Di pagkapatay ka pala ng tao para hindi maging ejike, barilin mo. Dalhin mo sa korte, tapos saka mo barilin. Kita mo kalgaguhan na yon. Sinasabi rin nga niya, shoot to kill. Diba? Ay, nako. Ano yan? Pilipinas lang pinakabugok na sa batas. Isipin mo yung batas, nakadepende sa ibang bansa. Wala ngang tulong yan dito pag may bagyo. Ayan, mga taga-Batis. Yun ang problema sa inyo. Pinagsama nyo yung batas at saka yung ayuda. Mali kayo doon. Gaano kayo nakasigurong hindi tumutulong ang the Netherlands sa Pilipinas? At saka hindi nakadepende ang batas natin sa kanila. Now, kung kinukondina mo, ibig mo bang sabihin, kinukondina mo rin ang mga bansang may malalaki at mga maliliit na ekonomiya sa Pilipinas na di hamak, mas maayos pa sa Pilipinas? Di ba? Ang tanong, bakit ka ba? Ay, bobo ka ba? Hindi po ako, mas matalino po ako sa'yo. Bakit ka naman papayag? Pilipino ka ba? Pilipino ako by birth. At bakit ako papayag? Simple lang po ang sagot. Duralex, sed lex. Kung kaya ng ICC yan, dapat nagawa nila yan mga mayayaman na bansa tulad ng Israel. Okay. Sinasabi ko po sa inyo, di ba? Israel is not member. Pero nag-issue sila ng warrant of arrest. Ang tanong ko sa inyo ito, yun bang inisyuhan nila ng warrant of arrest? Gumagala-gala ng kung bastang nagbabanjing lang like sa Hong Kong, namamasyal lang doon? Namamasyal lang ba sa France, sa the Netherlands, yung inisyuhan nila? Wala ho silang inisyuhan ng warrant of arrest na nagpabanjing-banjing sa labas ng kanilang bansa because they knew makikidnap sila at mabibitbit sila sa ICC. Kukunin sila ng Interpol. Pumupunta sila,
Like in America, hindi member ng ICC ang Amerika. O si Netanyahu pumupunta ron sa Amerika. Vladimir Putin na hindi miyembro pumupunta ng China. Oh, pero pumupunta ba siya sa Hong Kong na kung saan 'di ba member ng ICC ng ICC? Ng Interpol, 'di ba? Pumupunta ba sila sa Japan? Hindi. Umiiwas sila kasi alam nila 'yon. Ang Israel ang nagbigay ng precedence ng kidnapping, yung Mossad. Nagbigay ng basihan na pwedeng magamit to justify kidnapping dyan sa ICC. Hindi na tayo miyembro ng ICC, tama ka dyan. Pero again, yung Article 127 na inayunan ng Korte Suprema July 2021. Ito, panahon sinong presidente nito? Nitong July 2021? Kayo na sumagot. Kino-question kasi dati yung ICC. Yung desisyon ni Duterte ng pagkalas sa Rome Statute. Sabi ng mga senador, invalid yan. Kasi nung niratify yan, kasama kami. Bakit nung pagkalas, hindi na kami kasama? Naalala nyo yun? Sumagot ang Korte Suprema doon at ang part ng sagot nila ito. Ang sabi rito, kahit na umalis na nagpasabi na tayo, kasi sumulat na si Duterte. Sabi rito, it shall not be discharged from any criminal proceedings, whether process was already initiated, ay whatever process. Ibig sabihin ng whatever, kung anong proseso na ng ICC na nagawa. Diba 2017 kinasuhan sila Duterte sa ICC? Ang yabang pa niya, sabi niya, bring it on. Sabi ni Trillanes kasi, noong 2016, didemanda ka namin sa ICC. Hindi ginawa. Sabi ni Duterte, okay lang. 2017, we will sue you. Bring it on. Kinasuhan. Nagulat siya ngayon. Inaral nila ngayon. So nalaman niya sa Constitution, hindi required ang Senado sa pagdidesisyon kung kakalas na sa international agreement or treaty ang bansa. Presidente lang. Kasi presidente lang naman ang pumasok. Remember, nag-member tayo ng ICC, 2000, si ERAP lang ang pumirma doon. Pero under the Constitution, kailangan any international agreement or treaties that the state or itong bansa natin entered into, it requires the ratification of the Senate. Kaya po yung mga senador natin, ni-ratify nila yon. Noong naging ganap po yung official na tayong miyembro, November 1, 2011. Isang dekada mahigit ang lumipas. Now, ito yung sinasabi doon. Anumang proseso na ang nasimulan ng ICC, sabi rito, ay nag-uuobliga sa state party, which is Pilipinas, to cooperate, sabi ng Korte Suprema. 15-0 decision yan. Diba? And the same decision, the High Court junk petitions, yung kinu-question nga nila, kasi hindi na tayo member. Eto pa, 2009, wala pa po tayong ICC, mga kapatid. Meron tayong Republic Act 9851. Ang sinasabi dito sa Jurisdiction Section 17, second paragraph. Sabi dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation. Ibig sabihin, sa ngalan daw po ng hustisya, yung relevant Philippine authorities natin, katulad ng Department of Justice, ay maaaring magpaubaya sa investigasyon or prosecution of a crime or ng krimen na pinarurusahan ng batas na ito. Ano yung mga pinarurusahan ng IHLO nitong batas na to? Yung mga parehong kaso na pinarurusahan po ng Rome Statute ng ICC. Ang sabi rito,
if another court or international tribunal, ibig sabihin, kung may kaso na sa ibang korte, sa ibang bansa, or sa international tribunal, in this case, ICC, kasalukuyan na daw pong isinasagawa, no? Ang investigasyon or ang ang paglilitis sa krimen. Ang sabi, ang otoridad raw po natin maaaring isurrender or i-extradite yung suspect, yung extraditee or accused persons na nasa Pilipinas to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Bakit po? Ano pong nakalagay? Or. 'Di ba? May surrender, maaari po nating isuko. Kung merong extradition treaty sa atin, ito po ang gagamitin, i-extradite po natin. Ang sabi dito, sang-ayon po sa applicable extradition law and treaties. Ito pong si surrender, hindi po ito saklaw nito. At yun ang recently nilinaw ng Korte Suprema. Diba? Absolutely. Isang dekada lang ang itinagal. Hindi mo ba magets? Mahirap bang maintindihan? Paki-review na lang pagkatapos ng live natin. Okay? Ito pa nga, kapag ka-foreigner daw po. Pagka foreign germs yung nahuli. Sabi, no criminal proceedings shall be initiated against foreign nationals suspected or accused of having committed the crimes defined and penalized in this act. Diba? Wala tayong gagawin na sa kanya. Isusuko na natin sila. Or i-extradite na natin. Hindi na natin kasuhin pa rito. Ganon. Libre na tayo sa paglilitis. Now, in this case, Bato de la Rosa, 2017 nakasuhan na siya doon. Wala pa hong Bongbong Marcos na presidente. Anong papel ni BBM dito? Kailangan niyang gampanan ang obligasyon natin sa Interpol sapagkat ang Interpol, ang ibang bansa, diligently tinutupad nila ang tungkulin nila, ang obligasyon nila bilang miyembro ng Interpol. Nahuli si Tives, nahuli si Alice Goo, 'di ba? At marami pang iba na mga nagsitakas na nahuli. And then susunod si Harry Roque pag na-disgrasya na yung application niya sa asylum, tapos etong si Saldico. 'Di ba? Kapag hindi na aprubahan. Okay? Okay, ganun din naman ito eh. Ito yung pinakamainam kay Bato de la Rosa. No? Total, sinabi naman niya, gusto niyang samahan si dating Pangulong Duterte. So rito po masusukat ang tunay na pagiging kaibigan at totoo sa salita. Be a man. Diba? Asa ng palabra de honor? Panindigan. Sumuko. Tapos, alam niyo kasi pag sumuko siya sa ICC, makukulong siya doon, oo. Malilitis siya doon. 'Di ba? Ang papel nga, sabi nga rito, linawin niya yung naging participation niya. Kaya kung ang naging participation niya, malilinaw niya doon na hindi naman ako ang pinakautak nito. Ang aking pong... Maganda kasing ginawa ni Bato sa totoo lang. Siya po yung utak ng tokhang na ginagawa na nila sa Davao. Tokhang, salitang Bisaya, ibig sabihin, katok ng pagbabago. Kinakatok, oy, may adik ba dyan? Diba? Yung parang kwento nga na merong nakatok na bahay, bata yung dinatnan. Sabi ng bata, Tay! May maraming tao, mga lalaki dumating dito. Sabi, bakit daw? Ewan ko, bumaba ka, baka kasi bibili ng shabu. Di bumaba yung tatay. Sabi nila, Boss, pusher ka ba, adik? Adik po. Minsan pusher pag walang pambili.
Magbago na po kayo. Kung gusto niyo po magbagong buhay, tutulungan po kayo ng gobyerno. Di ba marami silang rehabilitation pinagawa? Oh, libre ang rehabilitation ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Parehab po kayo. Yun ang tukhang. Kaya lang nga kalaunan dahil merong kaakibat na pera kapag may napapatay ng mga high profile na mga pusher, mga ganyan-ganyan, doon po nagkaproblema. Kahit hindi po high profile, kahit na yung nagparehab na, tumigil na, pinatay, ginawa ng kwento. Katulad yung mga na-interview doon ng mga taga-Tondo. Nagparehab na yung matandang hikain. Kinatok. Maya-maya, inilayo. May tatanong daw, verification. Maya-maya may pumunta sa kanila, patay na. Kasi raw nanlaban. Diyos ko, nung makita yung itsura, matanda na. Ni, rayumahin na. Hikain pa. Paano manlalaban? Diba? Doon na nagka-problema. Now, for Bato de la Rosa, pwede niyang sabihin, doon lang po yung participation ko. Nag-aral ako sa PMA ng mahabang panahon. Nag-college ako bago ako nag-PMA. Pinaghirapan ko yung trabaho ko, yung posisyon ko. Dati akong decorated policeman. Lumaban ako sa mga NPE. So, bakit ko pabayaan na magganon ako na magpatay-patay? Hindi ko hawak lahat ng utak ng mga pulis dyan. Kaya nga pag nakakaharap ko, may video. Minumura ko yung mga yan, binabatukan ko. Kinakaldagan ko sa dibdib, mga putang inang yan. So, yun ang dapat niyang gawin. Oh. Diba? Linawin niya. Ang madidiin doon, si Duterte. Yun lang ang problema. Diba? Kumbaga, ina-isolate niya ang sarili niya. Hindi ako nag-utos sa magpatay dyan. Oh, yung report doon sa video na panood ninyo, kulang yun. Ang totoong sinabi ko doon ganito, hingiin nyo ron sa media yung mahabang video. Ba't ko sinabi? Pwede yun. Diba? Kaysa patago-tago. No, baka mamaya pagka nahuli siya, diba? Kahit si Sara Duterte na maging presidente, wala siyang magagawa. Dudukutin lang siya ng Interpol. Kung hindi man po PNP Interpol natin, foreign Interpol ang dudukot sa kanya. Kasi ang pinakalayunin talaga, hindi matakasan ng batas. Hindi matakasan ng hustisya, shall I say. Maiharap ang akusado sa lahat ng paraan. Yan sila eh. Yan ang International Court. O yung International Tribunal. Okay? Nakakaawa si Bato de la Rosa. Di ba? Sabi nga nila, mabuting tao yan. O, nakakatawa nga yun. Nakakatawa nga sa Senado eh. Si Batorni. Pero, siya magagawa, consequence ito ng aksyon ni Duterte. Nagyabang pa ba si Bato? Pinapalakas na lang niya ang loob niya. Alright. So,